sapagkat kung hindi, ang gabi muling bubuka. Ang mga pakpak ng bangungot ay muling lilipad at ang sumpay muling uulan ng laman at sigaw. Ngayon, sa pusod ng Maynila, sa isang gusaling salamin na nakatindig sa Makati, nakatira si Vincent Tax, isang tahimik na programmer na sanay sa kislap ng monitor kaysa sa init ng araw. Wala siyang alam o kwento ng angkan. Ang nakaraan niya ay parang lumang aklat na tinanggalan ng unang mga pahina. Bata pa lamang siya nang masawi ang kanyang ama sa isang aksidente sa probinsya. Ang kanyang ina, laging may matang pagod at bibig na tikom, dinadala ang mga lihim hanggang sa huling paghinga. Sa kanyang ika-30 kaarawan, dumating ang isang sobre. Walang pangalan na nagpadala, walang palamuti, isang puting kabaong nagawa sa papel. Sa loob, isang piraso ng papel na tila balat ng punong pinatuyo ng panahon, amoy alat at usok ng insenso. Sa gitna ng pahina, nakaukit sa tinta na kulay kalawang, napili ka, may isang buwan ka. Kinagabihan, hindi siya nagising sa katahimikan. Bagkus, sinalubong siya ng bangungot na parang buhay, isang babaeng nakalugay ang buhok, basang-basa ng luha, mga pakpak na sumasalpok sa bubungan, na wari naghahanap ng daan papasok. At isang sigaw, hindi basta sigaw, kundi apoy na pumapasok sa kanyang tenga at sinusunog ang kanyang utak hanggang sa magising siya na pawis at nanginginig. Hanggang sa labas, tila may anino dumapo sa gilid ng kanyang bintana. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Mula nang dumating ang sulat, naging mabigat ang gabi para kay Vincent. May mga sandali habang nakatitig siya sa monitor. Napansin niyang gumagalaw ang refleksyon sa salamin. Hindi siya, kundi isang hugis na nakayuko sa kanyang balikat. Humihinga ng mabagal, ngunit sa paglingon, wala roon kundi ang pader. Sa ikatlong gabi, habang umuulan, isang tunog ang bumungad sa kanya. Hindi ito katok sa pinto. Ito'y parang kuko, dumadaplis sa salamin ng bintana. Pinili niyang huwag lumapit, ngunit sa sulok ng kanyang mata, may dumaan. Isang anyong payat, mahaba ang leeg at may kumikislap na bagay sa pagitan ng mga punit na ulap. Sa pagtulog niya, bumalik ang babae sa bangungot. Ngayon, mas malinaw na. Nakaupo ito sa paanan ng kanyang kama. Basang-basa ng dugo ang damit. Ang muka'y bahagyang natatakpan ng buhok, ngunit naroon ang mga mata. Naroon ang mga mata, mapurol, tila walang buhay, at ang mga labi
Gumagalaw na parang may sinasabi. Hindi niya marinig kung ano, hanggang sa bigla itong yumuko at idinikit ang malamig na labi sa kanyang tenga. Isang boses na parang nagmula sa ilalim ng lupa ang bumulong. May someone ka, Vincent. Nagising siya na nanginginig. Hawak-hawak ang kanyang tenga. Ngunit ang mas nakakatakot, may manipis na bakas ng dugo sa unan. At sa labas ng bintana, ang ulan ay tumigil na. Ngunit may naiwan na bakas ng dalawang mahabang marka sa salamin. Parang mula sa isang matalim na kuko. Isang umaga, habang tinatahak ni Vincent ang makipot na bangketa sa Quiapo, sumalubong sa kanya ang amoy ng insenso at usok ng kandila mula sa lumang simbahan. Mula sa lilim ng isang bahagi, may humakbang na isang matandang babae. Kulubot ang balat na parang tuyong dahon at ang mga matay kulay abo, tila nakakakita sa likod ng laman. Huminto ito sa gitna ng kanyang daraanan. Vincent Tax. Mahinang sabi nito, ngunit malinaw na tumagos sa ingay ng paligid. Ang iyong dugo ang sanhi at ikaw ang huli. Napatigil si Vincent, napaangat ang kilay. Lola, kilala niyo po ako? Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Tanong niya, bahagyang umatras. Hindi sumagot ang matanda agad. Sa halip, inilapit nito ang mukha. At sa pagitan ng mga kulubot ay sumilay ang ngiti na walang kasamang init. Ikaw ang susunod kung hindi mo siya mahahanap. Si Anita Teodoro, ang huling babae mula sa dugo ni Bea. Pumintig ang pulso ni Vincent. Anita? Sino po? Ngunit pinutol ng matanda ang kanyang salita. Marahan, tinapat ang kanyang daliri sa labi. Hindi mo siya dapat pilitin. Bulong nito at ang hiningay malamig na parang hangin sa sementeryo. Kailangan niyang mahalin ka at kailangan mong mahalin siya. Bago pa siya makasagot, nawala ang matanda sa kumpol ng mga tao. Iniwan siya sa gitna na nag-aalimpo yung amoy ng kandila at usok ng palaspas. At sa pakiramdam na parang may kung anong nilalang na ngayon ay nakatingin sa kanya mula sa lilim ng simbahan. Kinakabahan habang nasa trabaho, sinusubukan niyang burahin sa isip ang kakaibang engkwentro. Ngunit hindi siya mapakali. Sa huli,
Naisip niyang tingnan ang CCTV live stream ng simbahan. Dala ng kutob na gusto niyang patunayan na totoo ang nangyari. Pinanood niya ang recording. Kita niya ang sarili naglalakad papunta sa trabaho. Nakita rin niya ang pagpihit niya na parang may humarang sa kanyang daraanan. Ngunit sa video, walang matanda, walang kahit sinong huminto sa kanya. Tanging siya lang nakatigil sa gitna ng bangketa, nakikipag-usap sa kawalan. Kinagabihan, matapos niya mapanood ang nakapangingilabot na CCTV footage, halos wala nang gana si Vincent sa trabaho. Sa monitor, paulit-ulit niyang pinapanood ang eksenang iyon. Ang sarili niyang nakikipag-usap sa wala hanggang magsimulang sumakit ang ulo niya. Parang may kumakabog sa loob ng bungo niya, kasabay ng isang mahina ngunit malinaw na tunog ng pakpak na humahampas sa hangin. Pagdating niya sa kanyang kondo, hindi na siya nagbihis. Humiga agad siya sa kama, umaasang makakalimutan ang lahat sa tulog. Ngunit, hindi pa man sumasapit ang hating gabi, dinalaw na siya ng bangungot. Nakita niya ang sarili na nakatayo sa gitna ng isang lumang baryo na nilalamon ng dilim. Walang ilaw, walang tao. Tanging tunog ng hangin na may halong pag-ungol. Mula sa malayo, may aninong papalapit. Isang babae, basang-basa ang buhok na parang bagong ahon mula sa dagat, at ang mga matay na mumugto sa pag-iyak. Vincent! Tawag nito, paos at puno ng pighati. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.